2024 is very hard year. Nasa point na ako ng life na wala kang magawa, feeling ko wala kang talent. Ang goal ko kasi ng bata ko is to inspire people and gusto ko boss ako. If wala ka pang nararating, how can you inspire people? That time sobrang di ko alam gagawin ko. Yun na yung time na ang dami nagsabi ng cringe ng content mo. Kapag dinadown ako, mas gusto kong umangat ako. Saan nanggaling yung ganyang attitude mo? Nung bata kasi ako, for 6 years, bullied. Gusto kong patunayan din sa mga nambubuli sa akin na kahit dina-drag down niyo ako noon, I can still stand up right now. Hey guys, welcome back to Small Talk, Small Conversations with Huge Impact. My name is Alec Cuenca and I am your host, and thank you so much for being here. Thank you so much for clicking on this episode. Sobrang excited ako sa episode na to kasi this might look like a very curveball episode with you guys na, I'm sure a lot of you know who this special guest na kasama ko ngayon is. But just to quickly share, I'm not sure when exactly, but when I saw this person's content, talagang tawang-tawa talaga ako. Because aside from like the satirical approach to this content, like I do believe na meron ka talagang aral na mapupulot dun eh. Pero it's in a way that is kind of like very light in a light way, in a very, funny way. But this guy that we have on the show right now is taking the internet by storm. Sobrang viral na mga videos niya nito. And honestly, if I'm gonna be honest, parang nakita ko rin yung sarili ko sa kanya. Nung nagsimula din kasi ako sa ganun eh. I had like an iPhone 8 before when I started creating content. And I see this guy just popping out everywhere. TikTok, Instagram, I don't know if Facebook then, but just really everywhere. I'm just really, really excited. Thank you, Melo, by the way, for allowing us to meet and, arrange this meeting. So I'm just super, super excited to welcome on the show, Ichan. Ichan, welcome on the show. Hi, I'm Ichan. So yun, simpleng tao lang naman ako. Yeah. Again, thank you so much. Maraming salamat sa pag-yes and pagsama dito. Now, I'm sure that there are so many stories na pwede mong ma-share. But of course, for the people lang na maybe first time din makikita ka. Like can you share like anong ginagawa mo? Can you share a little bit about the work that you do? Actually, nasa gitna ako ng content creation and may business ako. Hindi ko pwedeng sabihin yung business ko, syempre, di ba? Yeah. Ayun. Medyo nagano ako. Pero ang dami kong stories kung bakit ako napunta dito. And ito fun fact. Si Alec ang nag-push sa akin kung na i-push ang content creation. Kasi way back then, nawawalan na ako ng gana. And Kailan to? Sorry, kailan? last year. To be honest, exactly a year ago, pinapanood ko yung videos mo. And right now, I'm here in front of you. Sobrang, kaya ako overwhelmed ako ngayon. Kung alam ko ano sasabihin ko, wala. Sobrang amazed lang ng mga nangyari sa akin. But what happened last year? Last year, last year is, feeling ko yun yung mga down years ko. Like, 2024 is very hard year. And, nasa point na ako ng life na wala kang magawa eh. Wala kang magawa, feeling ko wala kang talent. Feeling ko, and napaniwala ako ng tao or ng circle around me na bobo ka, hanggang dyan ka lang. And yeah. And I think I proved them wrong, di ba? That's the point, di ba? Paano ka nagkaroon ng parang push na mag-create ng content? Like for sure, of course, yun nga, you mentioned, and by the way, I'm super happy, super honored to be, inspiring you as well at that point in your life. Pero paano ka nag-decide na gagawa ako ng mga content? Bata pa lang ako. I really want to inspire people. I really want to motivate people. However, nasa point ako na alam ko naman sa sarili ko na if wala ka pang nararating, how can you inspire people? 'Di ba? Bakit sila makikinig sa'yo? And doon pumasok yung content mo about imposter syndrome. And my God, grabe yung tama sa akin nun. Pa-quit na ako nun, pinanood ko yun, and ito na. Sobrang galing talaga. Yeah. Yung content mo before, you mentioned na, kanina, hindi pa tayo nag-roll, pero nabanggit mo na you're creating educational content.
Hindi siya. It's, ina-invite ako sa podcast about Okay. educational, ganyan. What were you talking about? About, Pinag-uusapan mo na. ano siya, yung effect ng kaka-cellphone. Hmm. Yun. And ako yung content creator, tapos may mga other guests din. Which is mabibigat na guest. And sabi ko, ano ko dito? Pero yun pala, it's a big deal na rin pala ang pagka-content. And, ayun, mabalik tayo. Nasaan tayo? Yung sa pagka-content ko, nagsimula yan sa motivational. Siyempre, nasa point na gusto mo, yun nga, inspirational ang gusto ko eh. Yun talaga ang gusto kong tahakin. Kaso, yung inspiration, hindi ako gusto eh. Kailan to? Kailan? Sorry. Give, anong timetable dito? I think it's 2023 November. Okay. Nagsabi ako sa girlfriend ko. Sabi ko, gusto ko na i-push yung pangarap ko. Ito talaga yung gusto ko eh. And, grabe yung support niya. As in, all out. And yun, Sorry, anong ginagawa mo nito? nagka-nauso yung fit check nun eh. Okay. Mahilig akong pumorma. Kasi Pero, nagko-content ka lang? Or meron ka pang ibang businesses? Aside dun sa business mo? working ako. Sabi ko, mag-quit na rin ako dito. Malapit na ako mag-quit. Gusto ko nang i-push yung pangarap ko. So, eto na. Nakita ng mga ka-office mate ko yung content ko. Nasa training room kami, Alec. Grabe yun. Nasa training room kami, pinlay yung content ko sa TikTok. That time, gusto ko lumabog sa lupa. As in talaga. Alam mo yung pawis na pawis ka, pero hindi ka pwede lumabas sa room. Kasi ano nangyari dun? Diba? So, that time, sobrang, hindi ko alam gagawin ko. Yun na yung time na ang dami nagsabi ng cringe ng content mo. Which is, up until now, yung mga kakilala ko pa ang nagsasabi ng cringe. So, bahala kayo dyan. Maraming strangers na sumusupport, but then, di ba? Yeah. Tuloy lang. And, ayun, yun ang journey ko sa pagko-content. So, November, nag-try ka na ng mga content. November 2023. November 2023. Mga And fit checks yan. Fit checks. With inspiration. Medyo hawig kay Tito Mikey ang entrada ko. Okay. Kilala mo na rin si Tito Mikey nun? Okay. Na rin siya. Okay. I think a lot of people are also influenced by Mikey to do the fit check. So, nag-fit check ka, and then a year after, you wanted to quit. 2023 nag-fit check ako, hindi siya, walang kwenta eh. Baka hindi para sa akin. So, nangyari to mga around, July. Yeah, June ko napanood. Tapos July, sabi ko, may mga tao ako na-inspire eh. Sa circle ko, gusto nilang nagsasalita ako. Nakikinig sila pag nagsasalita ako. So sabi ko, nahihiya kasi ako eh. Nahihiya akong magsalita sa camera. Like, parang ang hirap lang. So, this time na stuck ako sa baha. July yan. Stuck ako sa baha and wala na ako magawa. So, pag nasa baha ka, wala akong magawa. Nasa Petron lang ako. Gasoline station, wala akong magawa. Sabi ko, sige, shoot ko na to. Nagsasalita ako sa kotse. And boom, nag-hit siya. And Ano yung first video? What was the first video? ang first video, ang cringe niya for me ngayon, ha? Ang context niya, parang hindi ako na ang sabi nila, naipit ka sa baha. Sabi ko, hindi ako naipit sa baha. Kasi kung naipit ako sa baha, basa ako. Hindi naman ako basa, so hindi ako naipit. Parang ganun lang yung context niya. More on medyo comedic style. And that's it. Yun. So after the first video, you got a viral hit. Tapos you start, I think pwede ko pang gawin to. Dire-diretso Pero na. siya, it's all planned. It's all planned kung paano magta-transition. Tapos, mahilig kasi ako makinig ng podcast. And nakikinig ako sa mga podcast. For example, ni-invite si Mr. Beast. And nakikinig ako kung paano mag-viral. So, inaral ko yan. Kasi operational management student ako. And yung mga data na yan, important sa akin. So, inaaral ko, bakit kaya dito sa video na to nag-hit ako? Bakit dito sa iba hindi? So, dinadissect ko per video. Yeah. Dito may hook ako ng 3 second. Dito may rhyme ako na parang nag-hit sa tao. Ganun ko siya, sobrang meticulous na pag-content talagang ginagawa ko. Yeah. And I think yun ang hindi nakikita ng mga tao eh. Akala nila, nasa kotse lang ako, ang dali lang ng ginagawa ko. So, grabe. Yun din eh. Parang isa sa mga, if people would ask me din, parang, paano ako gumaling sa pagka-content?
literally yung mga una kong content, talagang ganyan din. Dinadissect ko din talaga. Like etong line na to, masyado ba siya mabagal, masyado ba at to that detail. Yes. And then of course, data analytics. Sorry, operations manager ka. So ano ba yun? Background is engineering? Hindi, akala na iba, engineer ako, di ba? Pero hindi, ano siya, business course. Okay. Pero pangarap ko yung engineer. Kaso, engineer lang ako sa paningin ng iba. Okay. I'm not sure if and I think ang isang question ko is, for example, there were people around you that time na very disapproving sa ginagawa mo. How did you handle those? Competitive akong tao. Kapag dinadown ako, mas gusto kong umangat ako. Bakit? Ayoko nang hindi ako naniniwala na kapag sinabi mong ganito ka, ganyan ka lang. Lagi akong hindi i-break ko yung ine-expect mo sa akin. Lagi na-challenge ako ganun. Pag sinabihan ako ng bobo, hindi papatunayan ko matalino ako sa iyo. Ganun ako. Pero ano siya paano ba? Na-form na siya sa akin. Saan nanggaling yan? Tingin mo, saan nanggaling yung ganyang attitude mo? Siguro nung bata ako, na ganun siya. Lagi namang na ayaw mong masabihan ka ng ganito. Nung bata kasi ako, for 6 years, bullied ako. Yeah. For grade 1 to grade 6. As in, Anong mga binubuli sa'yo? emotional and physical. Which is, yung mga aayain ka ng tropa mo. Pre, CR tayo. So, syempre ikaw, sige, ayaw. Tapos pagdating ko, gagawin kang punching bag. Totoo Diba? ba? Parang, ang hard niya. Isipin right now. Pero, ang nasa isip ko ngayon, grabe naman ako pinatibay nung panahon na yun. Diba? Ganun siya. So, kaya nga, may mga nagtatanong sa akin ngayon, hindi ka naapektuhan sa bash? Guys, 6 years yun ng buhay ko na pumapasok ako para i-bash araw-araw. Wala na sa akin yung nasa social media nyo. Mas matindi yung pinagdaanan ko nun. Isipin mo, papasok ka ng umaga, maliligo ka, tapos, maiiyak ka eh. Kasi ayaw mo nang pumasok eh. Ano pag gagawin ko dito? Yeah. Lalait-laitin lang naman ako. Siguro nga, ang naisip ko nun, baka lait-lait ako. And that's where self-improvement. Na bata pa lang ako, na-realize ko na, hindi, kailangan ko improve siguro yung sarili ko. Kasi bakit naman yung iba hindi binubuli? Bakit ako binubuli? Baka wala sa kanila yung mali. Baka nasa akin. Ganun ko siya tignan. Kakaiba yun at a very young age. Parang, inako mo na yung parang responsibility na, well, kung baka sila yung mali. Pero but at the same time, anong pwede kong kontrolin? Anong pwede kong gawin? Hindi ko kontrolado eh. Kapag di ko kontrolado, hindi ko na iniisip yan. Yeah. Paano ka nagsimula sa personal development? By the way, sobrang na-interesado talaga ako. Kasi parang, I think for the contents that you're creating right now, it's like hit after hit na very comedic, ganyan. Pero parang hindi na nakikita ng tao yung side na to na ang tagal mo ring pin-repair yung sarili mo for this. So, paano ka nagsimula sa personal dev? Ano siya eh, parang gusto ko lang talaga mag-improve. Gusto kong ang goal ko kasi nung bata ako is, to inspire people, and gusto ko boss ako. Yan talaga ang gusto ko. Kahit saang larangan, basta boss ako, yun ang gusto ko. And na-realize ko along the way na hindi ka pala magiging boss if hindi ka nag-act as a boss. If hindi ka nagde-dress as a boss. If yung utak mo pang ganito, hindi ka magiging boss. So, kailangan mo i-improve yung sarili mo. And yun nga, dahil nabully ako, gusto kong patunayan din sa mga nambubully sa akin na kahit dina-drag down nyo ako noon, I can still stand up right now. Diba? Ganun. Yeah, I mean, that's very powerful. I hope that, of course, it's a scenario na sana hindi ma-experience ng mga tao. But, if young kids would eventually listen to this and realize na ako din, naranasan ko din yan, may this be a reminder na like it doesn't matter. Parang it doesn't matter what happens to you. What matters is how you respond to it. Diba? Kasi, for example, nabully ako, tapos nambully rin ako. To be honest, tinry ko rin naman. Nambully rin ako. Hindi naman gumaan yung pakiramdam ko, guys. Wala. Sobrang nakaka-drain lang siya. At the end of the day, may nasasaktan kang tao. Yeah. Ang bigat niya sa feeling. Yeah. If there were people na hindi sumusuporta sa'yo,
Meron bang mga tao na talagang from the very start, talagang naniwala na? Family. Grabe, supporta ng family ko sa akin. Anong background ng family mo? Nasa ano kami, feeling ko, yung grandparents ko, medyo extended family kasi kami. Sobrang well-compact yung family namin. Feeling ko yung grandparents ko nasa mid-class family. Kami yung nasa medyo lower. Okay. Tapos, medyo personal to. Saan ano Ayun. Very supportive sila. Na, to the point, dati nga, nagsasabi na ako, magko-content ako. Tapos sabi nila, sige, patingin, nasa na yung content mo? Ayoko ipakita. Ang plano ko, dadaan ako sa, dadaan ako sa feed nyo. Kaya hindi ako nagpapakilala lagi na, hi, I'm Little Ichan, follow me and gan. No. Lagi kong ginagawa. Hindi, magpapakilala ako, dadaan ako sa feed nyo. Ganun ko siya tignan. Ayun, very supportive yung family ko. And ang pinaka-sumuport sa akin, ang lala nito. Pinaka-sumuport sa akin yung anak ng tito ko. 5 years old, pinapanood yung content ko. Talaga? Ako sa akin, ang bigat niya ni, bakit pinapanood mo? Pero tawa naman siya ng tawa. And ayun, kaya minsan sa mga content ko, iniiwasan ko magmura. Para hindi ma-adapt din nung bata. Pero I think marunong naman yung bata matalino siya, alam niya. Iba na yung mga kabataan ngayon, yung mga batak na rin yan. Alam na nila kung ano papanoorin nila, alam na yun. Siya talaga yung sumuporta sa akin. Natutuwa ako dun sa batang yun, minsan nakakatulog, ako yung pinapanood. Talaga? Oo, yung content ko hindi naman pambata During the time na, I think, for me, it's really interesting na yung time na ginapang mo, I think, bata ka pa lang, medyo into personal development ka na, and then you tried, and then you failed, you almost wanted to quit. And then, eto na that one break comes in. Ano yung parang biggest lesson sa'yo doon? Nung nag-viral ka, at it actually worked, parang finally it worked. Ano yung biggest lesson sa'yo doon? Feeling ko yung lesson, hindi siya yung nag-viral. Yung lesson siya is bago mag-viral. Kasi, way back then, medyo balik lang tayo para may background sila. May business ako nung college. May business ako, nasa shoe game ako. I sell shoes. And nakaipon ako. Around mga, siguro, rough, more than 500,000. Wow! Yeah. As a college student? As a college. Hustler. Kasi ako mahirap kami na wala akong, hindi talaga nabibigay yung wants. And alam ko yun, naiintindihan ko yun na hindi kayang ibigay hindi naman, masakit para sa parents ko na hindi nila nabibigay. Yeah. And hindi ko na siya nire-request. Kaya kung tatanungin mo yung parents ko, nanghingi ba yan si Ichan? No, hindi ako nanghingi. Kasi lagi kong tinatry na ako ang magtrabaho for it. Nung 17 ako, pumasok ako sa nag-sideline ako sa negosyo rin naman ng dad ko. Pero pa-rising pa lang. Pag pa-rising, ang daming problema niya. Ang dami ginagawa din. Nung 17 ako, buhat ako ng bigas. Nag-drive ako ng L300, mga truck. Nagde-deliver ako. Yun ang pinakamahirap nung time na yun. Kasi, nasa SM ka. Like, SM ang daming tao. Tapos, may dala-dala kang trolley with bigas. 17 years old. If nakita ka ng kaklase mo nun, grabing nakakahiya yun, Yeah. di ba? Nagde-deliver ako ng bigas sa mall wala kasi silang walang likod. Walang likod din talaga sa mall. Tatahakin mo yun lahat. Tapos yung stroller naman namin, hindi yung magandang stroller. Yung pityu-pityung stroller lang na di pa pantay yung gulong. Yung medyo magsa-stock pa siya maya-maya. Ganun kahirap way back then para lang mabili ko yung mga gusto ko. Nabibili naman yung needs. Yeah, hindi nagkulang yung parents ko sa need. Kahit it's not about financial lang din naman Pati yung mga knowledge na ibigay nila sa akin yun. Yeah. Kudos sa kanila talaga. Then yung mga wants ko lang ang hindi nabigay. Hindi naman sa hindi nabigay, hindi ko rin kasi hiningi dahil alam kong makakasagabal pa to Ilagay na lang natin sa needs natin. Yeah. So, 17 years old ka, nagtutulak anong bigas. Anong nasa isip mo nun? Parang what was going through your head na parang, alam mo yun, para lang, kikita kasi ako, kaya ano yung parang motivation mo nun? Ang motivation ko nun, bumili ng Vans. Sapatos. Yun talaga.
May pangarap ako, gusto ko magkaroon ng Vans na sapatos, eh. Kaso, ang sahod ko nun 100 per day. Mm. 100 per day, ha? 100 Intern, per day, grabe yun. So, 3,000 lang. Magkano ang Vans? 3,000. Kung iisipin mo that time, parang ang bigat ah. Ang bigat ng trabaho ko. Tapos, Literal, ang bigat. ang bigat, literal. Di ba? Ah. Ang bigat, tapos 3,000. Parang igagastos ko sa Vans. Hindi pwede. Doon na nagsimula yung pumunta ako ng ukay-ukay. Mm. Nag-ukay-ukay ako. Tapos bumili ako ng 2 sapatos sa ukay-ukay. Binenta ko sa marketplace. Mm. Doon na nag-start na kikita na ako. Sabi ko, hindi ko kasi talaga afford eh. Sabi ko, ang bigat ng 3,000. Hindi ko kaya. Bibili lang ako sa ukay-ukay. Tapos, ayun, binenta ko siya. Nag-profit ng nag-profit. Hanggang sa dumating sa point na hindi na ako binibigyan ng baon ng parents ko. Kasi ako na. Minsan nagkakautang na sila. Yung mga ganun, minimal lang. As a college student. Yes, as a college student. Wild. Okay. Oo. Nung college student ako, ang hirap nun. Kasi para kang working student. Oo. Hindi ko masyadong... Kahit hindi mo naman kailangan, pero parang wala na eh. May business ka na pinapatakbo, ganun. Hindi kailangan. Gusto ko eh. Oo. Nakaka-addict. Nakaka-addict Yeah, ang pera. totoo. To be honest, na-addict ako sa pera. Which is mali. I-explain ko later kung bakit siya mali. Ayun, na-addict ako sa pera. Tapos, dumating na yung... nung 21 ako, pa 21. 17 to 21, sabi ko, ang pinagpe-pray ko nun, sana maabot ko yung 7 digits at 21. Nag-21 ako, hindi ko naabot. Naabot. Then, pumasok si crypto. Pandemic. Then, dun ko naabot yung 7 digits ko. At the age of 21 pa rin. Okay. Yun. Nung naabot ko siya, dun na nawasak yung buhay ko. Talaga? Bakit? Paano Dun na nangyari? nawasak. Kasi nalugi ako. Nalugi lahat. Lahat ng pinaghirapan ko from 17 to 21, nag-vanish talaga lahat. What happened? Ito ang lesson nung... Kaya sabi ko, wag mong unahin. Wag kang maging addict sa pera. Ang pinaka-mantra ko is, maging sabik sa pera, pero wag kang magiging silaw sa pera. Ganun ko siya tignan. Kasi kapag naging silaw ka na, wala ka nang makita eh. Hindi ka na makapag-isip. So, nakafocus ka na lang kung paano mo siya kikitain. Noon, yun. Naabot ko yung 7 digits. Then, nalugi lahat. Wala. Kasi for context, like crypto, it's more of like yung nagte-trade ka. Ganun ba siya? Nag-trade ako, nag-Axie. Okay. So, nag-Axie ka. Akala ko that time yayaman na ako. Sabi ko, scholars. eto na. Meron ako noon around nasa 40 scholars. Tapos, meron kaming mga hinahandle na scholars pa from investors, ganyan. Wild. Grabe experience nun. Pero, naging tamad ako nun. Naging complacent ako. Like, pagising ko, order ako Pizza Hut. Daming pumapasok eh. Ang dami nang pumapasok. Kaya nga sabi ko, wag mong unahin yung pera kasi it only amplifies you. So, for example, kung sugarol ka, binigyan ka ng pera, mas magiging sugarol ka lang. Pero if magaling kang negosyante, binigyan ka ng pera, mas magiging magaling na negosyante ka. Yeah. Kaya, nung time na yon, sinabi rin to ng girlfriend ko na mag-focus ka, pagandahin yung habits mo, yung discipline mo. Yeah. And yung pera kusang lalapit yan. Hindi ako naniniwala sa kanya nun. Sabi ko, hindi, pera. And sinampal ako ng katotohanan. Yeah. Nung nawala lahat sa'yo, what was going through your mind? Nung nawala sa akin lahat, ang nasa isip ko, alam mo kung ano, ang gandang kwento nito. Yun talaga. Sabi ko, ang gandang kwento nito. Ready na ako eh. Kasi, naniniwala ako na kapag may tinatanggal nga sa'yo, may mas malaking babalik yan eh. Kasi, kaya nga tinanggal sa'yo yan, tinetest ka. Na kapag tinanggal ba yan, ano ka na? And doon nangyari yung, ayun na, hindi ako nagbabasa ng libro. High school, grade school, college, no? College ko, wala akong libro eh. Ang ginagawa ko lang, nung college talaga, ang daming kalokohan, doon na siya nabiyad. Pero balik tayo, wala akong libro.
nung natalo ako, doon ako nagbabasa ng libro. Ano mga libro yung binasa Yung mo? mga Subtle Art, Atomic Habits, Yeah. 7 Highly Effective People. Yeah. Ayan na, Rich Dad, Poor Dad. Grabe na. Yung Meron ka bang sa background mo may mga libro? Tama ba? May mga videos ka ba na may mga background kang libro? Wala. Hindi, wala. Ngayong Okay, side bakit? lang to na. Sa'yo lang. Ikaw lang may alam. Oo, ako lang Okay. may alam So, na. hindi mo sinishare na Hindi ko binabasa mo to. Okay. Okay, so nagbasa-basa ka na. Basta naman sana ako. And doon ko na-realize na, yun, totoo nga na kusang darating yung pera if valuable person ka na. Kasi, naniniwala ako na babayaran ka ng tao if nakasolve ka na ng problema. Yep. So, kapag mas mahirap na yung nasa-solve mong problema, mas kaya ka na nilang bayaran. Yeah. And yun yung ina-apply ko up until now. Ganun siya. Tapos, after kong nagtrabaho ako. Corporate ako. College ko, sabi ko, ayoko na mag-work kasi may pera na ako. Ayoko na. Dito na ako yayaman. And, siguro, binabaa talaga ako. Kailangan talaga siya. Nag-corporate ako. And, nung papasok ako sa corporate, sabi ko, hindi ito yung nasa isip ko. Sorry, saan corporate? I mean, anong industry ka nag-corporate? Ito na yung insurance or parang back-end. Yung back-end nung... Parang okay. siyang BPO. Insurance. Parang siyang BPO. Hindi. Yeah. And grabe yun. Papasok ko, parang naiiyak ako. Sabi ko, ito na ba yun, Lord? Parang, ito na ba yun? Akala ko, malupit ako eh. Akala ko yun na. Pero, may mas better pa pala. Napasok ako doon. And grabe yung mga tao doon. Sobrang, doon na na-boost lahat. Na-boost yung confidence ko, na hindi pala ako bobo, matalino na rin pala ako. Ayan, doon na, yung akala kong average ako. Isipin mo, ewan ko, napagtripan ako, sinali ako sa pageant eh. Ganon. So sabi ko, okay, baka, ang ganda, ang dami ko nakilalang tao na nag-inspire rin or nagdala rin sa akin dito yung mga TL ko, yung mga office mate ko. And ayun na, nakapag-ipon na ulit ako. Ipon ako. After that, sabi ko, okay, gusto ko pangarap na ulit. Okay. Okay, pangarap na ulit. Sabi ko, ang gusto ko talaga, gusto ko matry mag-sales. Kasi naniniwala ako, magaling akong mga ng emosyon. Kaya feeling ko yun sa mga content ko, natatouch ko yung emotions nyo. Yeah. Kasi, yun ang feeling ko, ewan ko, baka talent ko. No, it's a skill. It's a skill talaga. Game. Pero, feeling ko kasi yung talent, under ano na siya eh. Understatement na siya sa hirap nung para pag-aralan mo kung paano maano yung emotions nila. Ayun. After that, nasaan na ako? So, nag-apply ka sa sales. Nag-apply ako sa sales. Eto na. Apply ako sa sales. Kain ulit ng hindi pala ako nag-apply sa sales. Nagkaroon ulit ng problem. Financial problem na hindi ko alam kung alam ng parents ko to, pero nag-negative ako. As in, nagka-negative. Wala talaga akong cash. Meron na natira sa akin ito, 1K. 1K na lang yung natira ko. And, tinights ko pa yun. Sabi ko, ikaw na bahala. I surrender na. Wala na. Sabi ko, kung ang plano mo sa akin, kasi madalas sinasabi nila, just go with the flow. Yeah. Ang sabi ko noon, hindi, mag-grow ako sa flow. Yun yung sabi ko. Sabi ko, basta guide mo na lang ako. Ito na yung 1K ko. Wala na akong cash. Negative. May assets ako. Like, nakabili, may kotse naman. Pero yung kotse na yun, konti na lang. May gas ka pa rin. May gas ka pa. May gas ka pa rin. Mga ganun. Yeah. Grabe yun. Ako yung, nung nawala lahat, financially, sabi ko, ako ang pinakagutom na tao ngayon. Like, ako ang pinakamasipag, ako ang pinakagigil na tao ngayon. Yeah. Yun, ganun siya.